Ito, ang latest na ano ngayon tungkol sa impeachment, ah, si Sara Duterte, nagsalita. Sabi ni Sara Duterte, dapat mag-inhibit daw sina Senadora Risa Hontiveros. Binanggit niya pa si Coco Pimentel. Ah, ito daw sila Coco at sila Pimentel, ay sila Risa, dapat daw mag-inhibit dahil ano daw ito, mga bias daw sa impeachment laban sa kanya. Yan ang ano, ang tindi ni Sara, ano? Ito ang sagot ni Sara sa kahilingan ng maraming grupo na sila Padilla, sila Bato ay mag-inhibit dahil sa garapalan nito na pagiging pagpuprotekta kay Sara sa issue ng impeachment. Ngayon, ang sagot ni Sara doon, ito daw sila Risa Hontiveros ang dapat na mag-inhibit dahil bias daw kontra sa kanya. Anong masasabi natin dito? Tama ba ang sinasabi ni Sara na dapat mag-inhibit si Risa? Hmm? Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, si Senadora Risa Hontiveros, ang ipinaglalaban ni Senadora Risa Hontiveros, dapat masunod ang konstitusyon. Yun ang pinaglalaban ni Senadora Risa Hontiveros. Yun din ang pinaglaban ni Coco Pimentel. Si Coco Pimentel, ang nakakalungkot lang at matatapos na ang kanyang termino. Hanggang June 30 na lang siya. Ano? Hi, kay John na kabayan Makabasko. Hello po sa inyo. Kumusta kayo dyan sa Sukat, Muntinlupa? Sa Cora 35. Kay Eric Sere, magandang gabi po. Happy Father's Day din. Ha? So, balikan natin ito. Si Risa Hontiveros at si Coco Pimentel, ang pinaglalaban nila, ang pinoprotektahan nila, konstitusyon. Ang pinoprotektahan at pinaglalaban nila Risa Hontiveros, Coco Pimentel, ay accountability of public officers. Ang impeachment ay pagpapanagot sa mga inaakusahan na mga matataas na opisyal ng bansa na nakakumit ng katiwalian upang aabuso. Yan ang impeachment. Kapag mayroong inimpeach na opisyal, ibig sabihin nakalusot na sa Kamara at nasa Senado na, ang trabaho na ng Senado ay magsagawa ng trial. Litisin para malaman kung totoo ang akusasyon sa inimpeach na opisyal. Ang trabaho ng mga senador ay ipaglaban. Ipaglaban na ang impeachment ay matuloy. Hindi ibig sabihin na pinaglalaban mo ang impeachment ay kaagad-agad ang husga mo na ay convicted na ang impeached officer. Pinaglalaban mo ang impeachment dahil ito ang nakalagay sa konstitusyon na dapat kapag may na-impeach na officer, dapat itong litisin. Sa paglilitis, doon malalaman kung guilty ito o hindi. So si Senadora Risa Hontiveros, hindi niya sinasabing guilty si Sara. Si Coco Pimentel, hindi nila sinasabi na guilty si Sara. Ang sinasabi lang nila, mayroong impeached officer, may na-impeach na opisyal, dapat itong litisin. So ang pinaglalaban nila Sara, ay nila Risa at saka ni Coco ay konstitusyon. Ang pinaglalaban nila ay yung pananagutan ng mga public officers. Yung tungkol sa pagiging guilty or not guilty ni Sara, ibang usapin yun, saka na yun. Dadaan yun sa paglilitis o sa trial. So, makikita natin na very vocal si Risa Hontiveros at si Coco Pimentel na ituloy ang impeachment dahil yan ang nakalagay sa konstitusyon. Very vocal si Risa Hontiveros at si Coco Pimentel na dapat mapanagot kung sino man ang impeached officer. Pero hindi ibig sabihin nun na sa kanila ay guilty na ang officer. Ang pinaglalaban lang nila ay basta matuloy ang impeachment. Ngayon, pag natuloy na ang impeachment, papakinggan nila Risa Hontiveros ang mga ebidensya. Papakinggan nila yan. Titingnan nila yan. At saka sila boboto. Ngayon, maaari ba na sa ngayon pa lang ay parang nakikita na ni Risa Hontiveros na guilty si Sara? Yes! Maaaring nakikita na yan ni Risa. Pero hindi siya nagsasabing guilty na si Sara. Papakinggan niya muna ang side ni Sara. Sila Bato de la Rosa, hindi eh. Iba sila Bato de la Rosa sa si Robin Padilla. Si Robin Padilla kaagad-agad nagsabi na eh. Ang loyalty namin ay sa Duterte. Ano man ang mangyari, Duterte kami. Ay, imagine nyo yan. Di ba? Ganun ang dialogue ni Padilla.
Anong sabi ni Padilla? Alam nyo naman kami, alam nyo naman ako, kahit sunugin nyo ako, mangangamoy ako, Rodrigo Roa Duterte pa rin. Ibig sabihin, itong si Padilla at saka si Bato, talagang ito ang bias, kaya dapat mag-inhibit. Bakit sila bias? Ay sinasabi na mismo ni Padilla eh. Di ba sabi ni Padilla? Sabi, ikaw General Torre, pasalamat ka't hindi kami sinabihan na ni BP Sara at ni APRRD na i-contempt ka. Kung sinabi nila APRRD at BP Sara na i-contempt ka, ako na mismo ang magsasite sa iyo in contempt at ako ang magpupusa sa iyo. 'Di ba? Ganun ang sabi ni Padilla. Ganun din ang sabi ni Bato. Si Bato at sila Padilla, lantaran nilang sinasabi, sila Bongo na sila'y maka-Duterte. Yun ang pagiging bias. Ang pinaglalaban nila Bato, nila Padilla, hindi konstitusyon. Ang pinaglalaban nila ay protektahan si Sara. Kaya sila bias. So iba yung kaso ni Risa. Ang pinaglalaban ni Risa at ni Coco Pimentel ay konstitusyon, saligang batas. Yung kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng paglilitis ng trial. Hindi pagiging bias yun. Yan naman talaga ang nasa konstitusyon. So kapag pinaglaban mo ang konstitusyon, kapag pinaglaban mo ang accountability of public officers, hindi yan pagiging bias. Kasi yan naman talaga dapat ang ginagawa ng mga senador. Pero sila Padilla, sila Bongo, sila Bato, ang pinaglalaban nila, pinoprotektahan nila, si Sara at ang mga Duterte. So yan ang bias. So malaking pagkakaiba. Malaking pagkakaiba. Ang gusto kasing palabasin ni Sara, kung gusto daw na ipa-inhibit si Bato, sila Padilla, sila Bongo, dapat daw mag-inhibit si Risa saka sila Coco. Magkaiba. Si Risa, hindi naman siya nagsasabi, si Risa, na guilty si Sara. Ang sinasabi ni Risa, dapat sundin ang konstitusyon. Sila Bato, sila Bongo, sila Padilla, hindi. Ang pinaglalaban nila Bato, nila Bongo at nila Padilla, protektahan si Sara. Hindi konstitusyon, hindi bayan, hindi sambayan, hindi mamamayang Pilipino ang kanilang pinaglalaban, kundi ang pinaglalaban nila ay protektahan si Sara Duterte. Yun ang pagiging bias. O yan, di ba? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano na itong si Sara Duterte? Ang tingin niya, ang bias daw ay si Risa at saka si Coco Pimentel. Ay, mga kabunyog, mga kabayan. Anyway, yan ang vice presidente ng Pilipinas. At lawyer pa man din yan. Lawyer pa man din yan. O sige, magandang gabi sa inyong lahat, mga kabunyog, mga kabayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.